December, nagkumuha ka pa po ng pera sa amin, yung pala naman suspended na yung agency. Sabi niyo po hindi niyo alam. Paano po hindi niyo magiging alam? Operational manager kayo ng creative, hindi nyo alam ang nangyayari sa agency. Hindi nyo ma'am kami sinasagot. Ilang beses kaming nagpakiusap, nagmakaawa sa inyo. Sumasagot ba kayo? Yan ang problema sa inyo. Ang galing-galing nyo magdahilan, pero hindi naman namin kayo makausap ng tama. Puro kayo pangako, puro kayo pangako. Pero wala namang nangyayari. Anong sasabihin nyo? Sorry doon sa mga nautang namin, sa mga nahiram namin pera. Pwede ba sorry? Kayo ma'am, may pera kayo, may tuloy pa rin ang buhay nyo. Paano naman kami ma'am? Good afternoon po sa inyong lahat, Ma'am Christine. Sige po ma'am, pwede niyo po kung mabigay kwento. Ma'am, recruitment agency na in-apply ninyo. Ano po ang pangalan? Creative Artist Agency po. Sino po yung parang nakausap ninyong tao dito? Si Gloria Hapin. Siya po yung operational manager ng Creative. Okay. Marami po siyang mga agent. Una po niyang offer sa amin is Albania. Meron po siyang sinasabi na placement fee na 150,000. 150,000 yung placement fee? Opo. Una po, sabi niya, para maayos daw po yung papeles namin, syempre, kailangan daw po namin mag-first payment. Nagbigay po kami ng 25,000 po sa akin. Yung sa iba po, iba-iba po eh. Okay. Depende po. Meron pong 150, 130, 200, 175 po. Pinangakuan niya po kami ng Albania, tapos dito pong December 15, inano niya kaming mag-second payment. Nag-ano po siya ng 31,000 sa amin para sabi niya sa amin, yung mga makakapag kasi pupunta raw po siya ng Europe. Pagdating niya raw po ng January, dala niya na raw po yung visa, yung mga kontrata namin. Probably daw po by January makakalipad na raw po kami. Yun po ang pangako niya sa amin. Kami po magto 2 years na po kami. Simula po kami ng Poland, November 2023 po yung start ko ng first payment. Yung mga kasama ko po 2024 February. Okay. Pero may mga 3 to 4 years na pong nag-aantay sa kanila. So, ang pangako po nung una, may nakalipad po kami from Isabela. Yun po yung susundan namin na lilipad po sana. Okay. So, kaya paniwala naman po kami sa pangako niya. Tapos, Poland po, nag-process siya February. Humingi na din po siya ng mga initial payments na 35 po. Tapos, hanggang... So, 2024 pa to, ma'am? Yes, sir. Okay. Tapos, ganun po, hanggang sa yung Poland po niya, nagka-aberya po, sabi po may mga bayaran daw po nangyayari sa embassy, kaya po na-pending kami. Okay. So, tapos hanggang sa nangyari na po na mahirap na pong makapasok ng Poland, sabi niya po. Kaya nilipat po kami ng Hungary po ngayon. Okay. Ganun po. Tapos hanggang nung Hungary po, 6 months po yun. May mga nakakausap po kaming mga tao po na sa Hungary, may nakausap po kaming parang Arabo po na parang third party po niya doon. Tapos, ang Hungary po niya, Axel po dapat yung company namin sa amin po. So sinabi ko po sa kanya, may nakausap po kasi ako na taga-Axel na nagtatrabaho po mismo. Ang sabi po niya, ABA PH lang po ang agency. Ngayon, yung sinabi ko po sa kanya yon, ang sabi po niya, wag po kaming maniwala sa kapwa namin Pilipino kasi maraming chucho yan, sabi niya. Pero after po ng 6 months, kasi ang 6 months lang pong process noon kanya. After po ng 6 months, doon na po namin nalaman na talagang wala po siyang process ng Hungary sa amin kasi sabi niya nagka-problema na naman sa ABA PH naman po ang sabi niya ngayon. Attorney, ang last po niyan, pinatawag niya kami lahat dito sa office niya. Kailan yun, ma'am? Nitong October po katapusan, attorney. Okay. Na doon niya po sinabi na yung Hungary namin is wala na po talaga. Kung gustong mag-refund daw po, magre-refund na, sabi niya that time. Okay. So may isa po nag-refund sa amin, gumawa silang kasulatan nila. So kami naman po, dahil sa gusto po naming umalis, ngayon, pinangakuan niya po kami, may in-offer po siyang bagong Albania naman po ngayon, tsaka yung Hungary na no placement fee. Sabi po sa amin, yung Albania po, nag-go po ako doon kasi 22 days lang daw po. Makakalipad na po kami. Pero siningilya kayo ng mga placement fees? Opo, may mga second payment po kami, kaya lumaki ng lumaki Pangako po niya yung po sa amin, sir, 1 month lang makakaalis kami. Saka sabi niya po, legal daw po, dadaan daw po kami sa tamang proseso. Pina-check po namin to, no, yung Creative Artist Placement Services, suspended yung license nila. So hindi pwede nga hindi aware po ito si Gloria Hapin kasi operations manager siya. So basically, alam niya to. Sir, magandang hapon po. Good afternoon po, sir. Madami po, sir, na biktima. Ito si Ma'am Gloria Hapin, no? Under po sa agency na Creative Artist Placement Services. Basically, sir, it's illegal recruitment on a large scale ginawa niya. Nagkakandak siya ng recruitment activities na without a valid license and committed against 3 or more individuals. Ngayon po, sir,
Aside from that, Yes. estafa din. Kasi kumukuha siya ng pera, pinapasa niya nga makakaalis abroad o mga trabaho abroad. Pero wala sir, kahit ano, wala sir siya may natupad. So hingi kami sir ng tulong sa inyo sir kasi hindi na siya sumasagot para po sir makasuhan siya ng illegal recruitment on a large scale plus yung estafa. Kailangan lang po natin is certification from the DMW po. Yes po sir, sige po sir. We will also talk sir sa DMW para kung anong kailangan ng certification sir makuha na. Yung certification sir na suspended yung license nila. Opo. Sir, sasama na lang namin sir sa inyong tanggapan dyan. Itong mga complainants para po sir ma-assistin sila sir. Maraming salamat po ng Sir Rafael. No problem po. Sige po. Dito po no sa pinakita na mga evidence no is puro lang lahat cash voucher, wala lang OR receipt, di ba? So, it shows talaga na sketchy itong ang Creative Artist Placement Services or si Gloria Hapin. Kakasuhan sa ng BIR yan, no? For doing business, no? Nga hindi siya registered. And baka nga wala din sila permit, no? Sa LGU ng Manila. Yes. Di ba? Magandang hapon po sa inyo, Yusek Bernard. Magandang hapon po sa mga nanonood po sa programa ninyo. Ito po yung Creative Artist Placement Services, no? Confirm lang po namin, sir, ano po yung status nila currently, sir? Suspended na po ba? Kung sila ay may ginawang kasalanan and there is an order and issuance, suspendido yan, no? Depende po doon sa status po nila ngayon. And also, sir, hingi lang kami, sir, tulong, sir, sa DMW since itong creative artist, even though suspended daw sila, sir, they still continue, sir, mag-operate at saka mag-recruit ng mga tao. So, isasampan po sila, sir, ng kaso, sir, sa PNP, CIDG, ng illegal recruitment, no, na large scale, plus estafa. Nandun kasi they are collecting money for a promise nga these individuals no, will be deployed or can work abroad. However, wala naman hindi man nila na fulfill. So, hindi nila kami, sir, certification also sa DMW, sir, para po makapag-continuous na, sir, file sa PNP. We will do that, no? Yung pag-issue ng certificate na sila ay licensed recruitment agency at may violation sila. But rest assured, kapag sila ay may mga complainants at may order of suspension sila, they're not supposed to process, no? They're not supposed to engage in an activity that constitutes recruitment, no? Kung may mga violation ang ating mga agencies, lalong-lalo na kung nag-engage sila sa any activity that is considered recruitment, kapag sila ay suspendido, bawal po yun. So pwede nating sampahan sila ng further administrative and another criminal action if the circumstances warrant po. Sige po, Yusek, thank you for that, sir, no? Ang siguro, sir, schedule na namin po, sir, samahan po namin, sir, mga-complainant, sir, no, sa DMW para po, sir, masalaysay po nila, sir, in full detail, sir. Para po, sir, makapag-prepare talaga, sir, ng kakaso dito, sir, sa Creative Artist Placement Services. Yeah, please, samahan lang po ninyo, endorse nyo sa office natin, and then we will surely assist, no? Libre po yung legal assistance natin dito. Pwede po nating sampahan ng recruitment violation and disciplinary action against whoever is responsible. At sisiguraduhin po natin, may patutunguhan po at kahihinatnan yung agency na yan. Ayan po. Maraming salamat po, Yusek Bernard Olalia. Sige po, sir, i-schedule lang po namin, sir, sila at samahan, sir, sa inyong tanggapan. Thank you very much po. Salamat. Sige po. Salamat po. Magandang hapon po, Miss Gloria. Magandang hapon po, Opo. ma'am. Gusto ko lang pong linawin na lisensyado po ako bilang Licensed Recruitment Officer ng Creative since 2022. Kinailangan kong gawin to dahil may mga narinig ako doon na hindi naman talaga totoo. Na-suspend lang siya nitong December Exactly the 17 fact, or ma'am, nga 16. na-suspend siya and yet you're still doing a recruitment activity that's prohibited. That's illegal recruitment. Mula nung na-suspend kami, wala akong activity kahit anong ginawa na makakalabag sa DMW. Yung pong depensa doon sa mga nirereklamo ng mga aplikante para sabihing illegal recruiter ako, doon sa sinasabi ni Ma'am Jane Hale Babaran, totoo yung sinabi niya nung nag-alok kami ng mga regarding doon sa Hungary. Actually, prinasis namin talaga yon. Nag-process ako ng MWO. Late ko na siya na-found out talaga na under siya ng ABA. So, kumontak ako sa ABA para inform si ABA na may mga worker talaga kami ng Hungary. Mula nung last quarter ng 2025, nagkakaroon na talaga ng mga problema ang Poland dahil sa paghigpit nga nila ng mga panibagong patakaran ng mga Poland. Nung time na nagpapalis kami ng Poland at hindi naman ganon kagrabe talaga ang mga problema. Kaya originally, Poland application sila, which is yun ang job order namin dahil marami namang mga nakaalis sa creative artists papuntang Poland. Ang ginawa ko nung December 16 or 17,
lumawas ako, pumunta ako ng Europe, hindi para gamitin ang mga pera ng mga tao. Alam nila, umalis ako ng Pilipinas, dala ko lahat ang dokumento para i-process namin yon sa MWO ng mga job order na yon. Para sana pagbalik ko sa Pilipinas, lahat ng nagkaroon ng mga problema sa process, aayusin ko sana. Meron po ba kayong license na magpaalis po ng mga OFW papuntang Hungary? Yes po, meron po kaming lisensya. Hindi man siya eksakto doon sa Hungary, pero pinaprocess namin yung job Exactly. order. Wala kang license Papaprocess. papuntang Hungary. Paprocess kang wala kang license. That's illegal recruitment. Inay Ngayon, ko po. sinasabi mo po, MWO. Ma'am, yung DMW dito sa Pilipinas, you don't have to go to Europe. No, to bring their visa and process there. You can actually do it here. Kasi ang daming mga recruitment agencies na they're doing the processing po na para po mapadeploy abroad. Dito sa Pilipinas, ma'am, everything can happen within the Philippines. You don't have to go to Europe. Sa pag-a-apply ho na talaga ng mga application for job order, oo, may DMW talaga tayo dito. Okay. Pero bago po mag-proceed talaga ang job order accreditation, NWO po muna sa bansa kung saan kukuhanin ang mga job order na ipapasok ng DMW. I think opposite, ma'am eh. Mauna muna yung DMW. They will be the one to accredit po kung itong employer abroad is considered. sorry, sir, Hindi, no? it's not the other way around. Ma'am, nga mauna ka punta dun sa foreigner bago ka pumunta dito. No. Pa-credit ka muna dito sa DMW natin kasi Philippine government tayo. Dito pa-credit. Once accredited sa DMW, that's the time nga masabi natin, okay, they can be deployed there sa itong country na to kasi they already gone due process pa sa DMW. Hindi mo pwede bypass yung DMW ng una, ma'am. Sir, attorney, gusto ko lang po linawin yung sinasabi nyo na DMW muna pagdating sa accreditation. Since licensed recruitment agency po kami, no, nasa licensed recruitment ako. So, ibig sabihin, accredited siya. Pag-process po ng job order, NWO po muna. Bago yung Ma'am, naintindihan mo po ba meaning ng DMW? MWO, ma'am? It means Migrant Workers Officer. Now, this Yes, MWO, doon po. they are still under DMW. Baka po hindi mo alam Opo. ang hierarchy ng government. So, yung mga passport documents nila, doon tayo ngayon magtanong sa inyo, sana po ba at bakit hindi nyo pa naibalik hanggang ngayon? And also, ma'am, tagal na po nga hindi sila naka-abroad, no? It more than a year na. And yet, hindi mo nga binalik yung pera eh. Di ba? Hindi mo na bubalik, ma'am. Tapos unjust enrichment. Aside po, ma'am, possible makasuhan ka ng illegal recruitment, estafa, you can also be held liable for unjust enrichment, ma'am. Kasi hindi pwede, ma'am, kunin mo yung pera tapos wala ka lang may nagawa sa kanila. And pangalawa, ma'am, placement fees. Normally, ma'am, you don't charge it that outright agad-agad. 150 plus thousand, more than 1,000. That's too much for placement fee. Other agency, ma'am, they don't collect such a big amount. I don't know why in your case ganun kalaki kung saan mo dinala yan. We don't know. But nevertheless, ito na lang. attorney, Sana no? yung passport nila ngayon. Saka po bakit December? Kumuha ka pa po ng pera sa amin, yung pala naman suspended na yung agency. Anong klase po yun? Minadali niyo po kami. Nasa Hindi, Europe hindi na. sabi niyo po hindi niyo alam. Paano po hindi niyo magiging alam? Operational manager kayo ng creative, hindi niyo alam ang nangyayari sa agency. Hindi niyo, ma'am, kami sinasagot. Ilang beses po, ma'am, kami tumawag sa inyo. Ilang beses kaming nagpakiusap, nagmakaawa sa inyo. Sumasagot ba kayo? Hindi kayo nasagot, ma'am. Yan ang problema sa inyo. Ang galing-galing niyo magdahilan, pero hindi naman namin kayo makausap ng tama. Puro kayo pangako, puro kayo pangako. Pero wala namang nangyayari. Anong sasabihin niyo? Sorry doon sa mga nautang namin, sa mga nahirap namin pera. Pwede ba sorry? Pwede ba namin sabihin sorry lang? Doon sa mga inutangan namin, sa mga pinagsanlaan namin. Ma'am, hindi niyo kami naiintindihan. Wag ganito, mama, kasi hindi, alam niyo ang pinagdaanan natin sa Ma'am, process. alam niyo yung pinagdaanan Transparent niyo, ako pero mula yung sa pinagdaanan proseso namin, nito. ilang kami rito, Hindi- ma'am. Ilan kami rito? Hindi lang kami nag-process taga rito. Kayo, ma'am, may pera kayo, may tuloy pa rin ang buhay niyo. Paano naman kami, ma'am? Check Hans, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon po sa inyo. Okay. Gusto na po namin, sir, malaman, sir, pag wala po ba silang lisensya o na-suspend, sir, are they still allowed to collect, sir, mga processing payment, or that is considered illegal recruitment na, sir? Well, pag walang lisensya, hindi talaga pwedeng mag-recruit in the first place kahit wala pang sinisingil. All the more kung merong sinisingil. Yan Tapos talaga, sir, yung- kung suspendido, ganun din. Parang wala rin lisensya yun pag suspendido. Ilan po ba yung workers involved? Sir, more than 100. Sir, more than 100. Marami po. Sige, mukhang nakapanayam nyo na rin si Yusek Bernard Olalia. Magtungo lang po dito sa tanggapan namin, sa office natin, para mabigyan kayo ng tulong at hustisya dyan sa inyong kinasapitan. Yes po, sir. And if talaga, sir, nga may talaga, sir, sa mga illegal activities, sir, baka, sir, pwede sila ipasira din ng DMW, sir.
At saka tanggalan na ng Opo, license. yes, of course. Kasama yan sa investigasyon. Yung, Para wala yung na pong- penalty na ipapataw natin Yeah. sa ahensya kung ito'y na discovery natin naglabag sa rules and regulations ng DMW, batas ng DMW. And sir, pwede po sir maging tulong, sir, nga yung mga hinold kasi sir, yung mga passport nila tsaka yung mga documents, yung mga kung pwede sir mabawi na, sir? Yes. Yes, that's right. Kasama rin yan sa tulong na kaukulang Okay. tulong na ibibigay natin. Ayan. Thank you very much for your time po and thank you very much no Sec Hans Leo Kakdak. Sila na po mag-imbestiga, magtutulong and kung mapatunayan talaga ipapasira nila to yung agency and yung mga passport documents nyo, tutulungan nyo kung kaya kukunin. Kasi illegal naman talaga nga i-hold nila yung personal belongings nyo. Schedule natin sa DMW. Maraming salamat po, Miss Gloria.